Yung pakiramdam na mag-isa ka. Yung pakiramdam na iniwan ka. Yung pakiramdam na wala kang kakampi. Walang masumbungan. Walang masumpungan. Walang matakbuhan. Puro dilim, walang liwanag. Puro pighati, walang kaginhawaan. Lahat ng hirap at sakit ay kailangang tiisin para mabuhay. Kailan makakawala sa parusang dulot ng malupit na mundo ang binatang si Indigo? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Magmula noong mamatay ang ina ni Indigo, ay kinuha na siya ng pinsan ng nanay niya na si Tita Magenta. Dahil bata pa siya noon, ay wala namang magawa si Indigo kundi sumunod na lang sa kung anuman ang ipagawa sa kanya. Dahil tanging ang nanay lamang ni Indigo ang may alam kung sino ang tatay niya, kaya naman kinamulatan at kinalakihan na niya ang panunukso sa kanya ng mga tao na putok sa buho, anak ng engkanto at alien. Madalas din siyang tawagin ng mga tao na anak araw, taong pusa at Pinocchio dahil sa kakaiba nitong itsura kumpara sa mga tao sa kanyang paligid, dahil siya ay may maputing balat, light brown na buhok, kulay asul na mga mata at matangos na ilong. Kaya naman, simula pagkabata ay mas pinili na lang ni Indigo na laging mapag-isa dahil sa mga dinadanas siyang pangungutya, pang-aapi at panghahamak mula sa kanilang mga kapitbahay, kaklase at maging sa mismong mga kamag-anak nito. Dahil nagkaroon ng karamdaman ang ina ni Indigo bago ito pumanaw, ay nagkaroon sila ng malaking pagkakautang sa kanyang Tita Magenta. Kaya naman, sa pilitan nitong kinuha sa kanyang poder si Indigo para alipinin ang kawawang bata bilang kabayaran daw sa lahat ng utang na hindi nabayaran ng kanyang yumaong ina. Ang asawa ni Tita Magenta ay isang seaman at mayroon naman silang anak na babae, ang atribida at malditang pinsan ni Indigo, si Violet. Dahil palaging wala ang asawa ni Magenta, ay wala itong kamalay-malay sa ginagawa nila ni Violet na pangmamaltrato at pagpapahirap kay Indigo. Sa murang edad, imbis na pumasok sa eskwelahan, ay sa babuyan ng kanyang Tita Magenta niya pumapasok si Indigo bilang tagalinis ng mga baboy at mga kulungan, at pagkatapos ng trabaho niya sa babuyan, ay sa sakahan naman ng malupit niyang tiyahin nagbabatak ng buto ang murang katawan ni Indigo. Bagamat kinakaawaan siya ng ibang mga trabahador, ay wala silang magawa para ipagtanggol si Indigo dahil sa takot nilang mawala ng trabaho, dahil alam nilang lahat ang kayang gawin ni Magenta kapag ito ay nagalit ng sukdulan. Bilang dating militar ang ama ni Magenta, kaya naman kinakatakutan ang kanilang pamilya sa lugar na iyon dahil sa kanilang koneksyon sa mga nakakataas. Ang kawawang si Indigo madalas malipasan ng gutom dahil hindi siya tinitirhan ng pagkain ng kanyang Tita Magenta at pinsan na si Violet. Kaya naman, dahil sa matinding gutom, ay minsan napipilitan na lang si Indigo na pasikretong maghalungkat sa basurahan at baka makatsamba ng tira-tirang pagkain na itinapon na ng kanyang tita at pinsan para lang magkalaman ang kumakalam niyang sikmura. Magmula kasi noong nakuha na ni Magenta si Indigo sa kanyang poder, ay pinaalis na nito ang kanilang katulong dahil ang batang pamangkin na niya ang ginawa nitong alipin.
Kapag naubos na ang pagkain sa mesa, ay bawal lang magluto sa Indigo kahit hindi pa ito kumakain. Kabisado ni Magenta ang laman ng ref at pantry nila. Kaya kapag nalaman niyang kumuha ng pagkain si Indigo sa supply nila, ay ikinukulong niya ito sa maliit, madilim at mabahong bodega kung saan ito din ang ibinigay ni Magenta na kwarto ng kanyang kawawang pamangkin. Mabuti na lang at kapag nagtatrabaho sa babuyan at sakahan si Indigo ay palihim siyang binibigyan ng mga pagkain ng mga trabahador gaya ng tinapay, biskwit o kahit anong pagkain na madali niyang maitago para lang may makakain siya kapag hindi siya tinirhan ng kanyang tita at pinsan. Sa paglipas ng panahon ay nagpatuloy ang miserableng buhay ni Indigo sa kamay ni Magenta at Violet. Lord, mahal mo po ba ako? Bakit po pinapabayaan niyo ako? Bakit po hindi kayo naaawa sa akin? Sabi po ni nanay, mabait daw po kayo at mahal niyo daw po ako. Pero kung mahal niyo po ako, Lord, bakit niyo hinahayaan na magutom ako? Bakit niyo po ako hinahayaan na sinasaktan at pinapahirapan ni Tita Magenta at Ate Violet? Kung mabait po kayo, Lord, bakit hindi po kayo naaawa sa akin? Nagsusumamong dasal ni Indigo habang walang tigil sa pag-iyak. Ang noon ay inaapoy sa lagnat na binatilyo. Isang araw ay may dumating na bisita sina Magenta. Madam, may bisita po sa gate. Hinahanap po kayo. Bubuksan ko po ba? Natatarantang wika ni Indigo. Tonta, bubito. Tanungin mo muna kung sino sila at kung ano ang kailangan nila. Sigaw ni Magenta. Don Clementine daw po ang pangalan. Sabihin ko daw po sa inyo na tungkol daw po sa business, madam. Nanginginig na tugon ni Indigo. Dahil dito ay lumabas si Magenta para alamin ng personal kung sino ang bisita dahil wala naman siyang matandaan na kakilala sa ganoong pangalan. Hello, good day. You must be Magenta, ang unika iha ng namayapa kong kumpare. By the way, iha, condolence nga pala sa biglaang pagpanaw ng father mo few months ago. Pasensya na at hindi ako nakauwi noon dahil nasa ibang bansa kami that time. Ako pala si Don Clementine. Actually, college friends kami ng father mo. I'm not sure kung naikwento ako ng father mo sa'yo, iha. May hinahong wika ni Don Clementine. Ganun ba? I don't think nabanggit or nakwento kayo sa akin ni Papa. So, diretsahin nyo na. Bakit kayo nandito, Don Clementine? Kung gusto nyong dalawin ang puntod ni Papa, sa sementeryo kayo pumunta. Magkatabi ang puntod nila ni Mama doon. Kung wala na kayong ibang pakay, makakaalis na kayo dahil busy ako. Mataray na wika ni Magenta. Well, ang totoo niyan ay may iba akong pakay. I have my lawyer with me and he needs to give you something before we leave dahil mukhang wala kang oras ngayon. Babalik na lang kami bukas to talk about what's inside that envelope. Siguro, by tomorrow naman ay nabasa mo na yan. I think I have given you enough time naman for this dahil it's already been years na since your father did it. Seryosong wika ni Don Clementine. Okay, makakaalis na po kayo, Don Clementine. Sarkastikong sambit ni Magenta.
Siya nga pala, sino yung binatilyong sumalubong sa amin kanina? Napakagalang at napakabait na bata. Nakangiting wika ni Don Clementine. Katulong namin. Bakit? Malditang tugon ni Violet. Katulong? Ang bata naman niya para maging katulong. Tsaka, napano yung mga braso at binti niya? Puro ata sugat at pasa yung bata. Parang basag pa yung labi niya. Nagtatakang wika ni Don Clementine. Hindi. Nagbibiro lang ang anak ko. Pamangkin ko siya. Alam niyo na, bata, makulit, nadulas habang nakikipaglaro sa mga bata sa labasan. Palusot ni Magenta. Pamangkin? But I heard na Madam ang tawag niya sa'yo. Pag-uusisa muli ni Don Clementine. Madam, baka namali lang kayo ng dinig. Mama ang tawag niya sa akin dahil anak ang turing ko sa kanya. Sige ho, makakaalis na kayo. Madami pa akong gagawin, Don Clementine. Plastikadong tugon ni Magenta. Kaya naman, minabuti na ng mayamang lalaki na umalis na dahil nabatid nito ang hindi magandang pakikitungo ng mag-ina sa kanila. Kinagabihan ay sigaw ng sigaw si Violet dahil hindi niya mahanap si Indigo. Ma, si Indigo, wala sa bodega niya. Hindi ko siya mahanap. Gutom na ako. Tsaka gusto ko ng malamig na juice. Asan ba yung mokong na yan? Pagtataray ni Violet. Relax, baby girl. Sinabihan ko siya kaninang umaga na sa babuyan siya matulog ngayong gabi para magbantay. Kasi may narakawan ng mga hayop sa kabilang bayan kahapon. Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain, okay? Yung mokong na yun, bahala siya sa buhay niya. Tutal, sanay na siyang walang laman ang sikmura. Tumatawang wika ni Magenta. Samantala, si Don Clementine sakay ng magarang kotse habang pauwi sa tinutuloyang hotel sa lugar na iyon ay hindi pa rin maalis sa isip nito ang bata na sumalubong sa kanya na puro sugat at pasa ang mukha at katawan. At dahil may naalala ang mayamang lalaki sa batang iyon, ay naisipan niyang tawagan ang kanyang bunsong anak. Hello, Olympus. I think you should come here tomorrow. Bring your mom and your ate with you. Very important matter. Wika ni Don Clementine sa kanyang anak na nasa kabilang linya. Why, Dad? Are you okay? Any problem? Kabadong wika ni Olympus. I'm okay, son. Well, I remember you used to stay here before during your internship, right? If I'm not mistaken, you even had medical missions dito noon during your last year sa med school, right? Seryosong wika ni Don Clementine. Yes, Dad. Why? Okay, I'll take my leave sa hospital tomorrow. Wala naman akong schedule for OR bukas. Mom, ate, and I will be there, okay? By the way, Dad, nakausap mo ba yung anak ng kaibigan mo? Tugon ni Olympus. Yes, son. But we need to go back bukas dahil mukhang hindi aware yung anak niya sa ginawa ng father niya. But anyway, I'll see you all bukas. Be early, okay? Mahaba ang biyahe. Take care, son. Wika ni Don Clementine. Pagdating ni Don Clementine sa hotel ay laking gulat ng kanyang driver
nang may kumalabog sa likod ng sasakyan. Kaya naman, maging si Don Clementine ay pumunta sa likod upang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang sasakyan. Pagbukas nila sa likod ay nahulog ang isang binatilyo na ikinataranta nilang lahat. Tama, si Indigo nga ang nasa likod ng sasakyan ng mayamang lalaki. Lingid sa kaalaman ng lahat ay habang nag-uusap pala sina Magenta at Don Clementine ay patakas na pumuslit si Indigo na pumasok sa loob ng kotse dahil sa hindi nito maipaliwanag na dahilan ay napakagaan ng loob nito sa mayamang lalaki kaya naisip nitong pumasok sa kanyang sasakyan at magbabakasakali na makatakas na sa impyernong buhay niya sa kamay ng kanyang tita Magenta at pinsan na si Violet. Dahil sa sobrang awa ay binilhan ni Don Clementine si Indigo ng mga bagong damit at gamit para makapagbihis ang napakadungis na binatilyo. Pagkatapos nito ay kanila namang ginamot ang kanyang mga sugat na halatang sariwa pa sa oras na iyon at ang iba naman ay mga peklat na at maaring bakas ng malupit na kahapon. Matapos maligo ni Indigo sa hotel, ay isinama naman siya ng mayamang lalaki sa mamahaling restaurant para kumain. At habang kumakain si Indigo, ay hindi inaalis ni Don Clementine ang kanyang paningin sa noon ay gutom na binatilyo at habang pinagmamasdan niya ito, ay hindi na malayan ng mayamang lalaki na tumutulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Boss, bakit po kayo umiiyak? Nako, sorry po boss kung sumama po ako sa inyo. Wala po kasi akong ibang mapuntahan. Pasensya na po talaga boss kung sumama ako sa inyo. Aalis na lang po ako. Sorry po. Umiiyak na wika ni Indigo. Hindi iho. Relax ka lang dyan. May naalala lang ako. Kain ka lang dyan. Ako ang dapat magpasalamat dahil napili mong sumama sa akin. Alam mo, kahit hindi ka magkwento, ramdam ko ang bigat na pinagdadaanan mo. Naluluhang tugon ni Don Clementine, sabay inilabas nito ang isang larawan mula sa kanyang wallet at ipinakita ito kay Indigo. Boss, bakit po meron kayo ng picture ko nung bata pa ako? Nagtatakang wika ni Indigo. Kamukha mo, di ba? Nakangiting wika ni Don Clementine. At dahil sa narinig ng mayamang lalaki mula kay Indigo, ay lalo pang bumuhos ang kanyang mga luha at hindi na nito napigilang yakapin ng napakahigpit ang walang kamalay-malay na si Indigo. Samantala, lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin umuuwi si Indigo kina Magenta. Lintik na batang yan, subukan niyang umuwi dito at malilintikan siya sa akin. Galit na sigaw ni Magenta. Ma, ilang araw na din daw siyang wala sa babuyan, pati sa sakahan. Baka tumakas siya, ma. Wika naman ni Violet. Pwes, hayaan mo siya. Mamamatay siyang gutom at tirik ang mata. At huwag na huwag lang siyang makabalik-balik dito dahil ipapalapa ko siya sa mga aso ko. Naghihimutok na tugon ni Magenta. Makalipas ang mahigit isang linggo ay hindi pa rin nahahagilap si Indigo sa kanilang lugar. Kaya naman, nagpasya na ang ilang trabahador sa babuyan at sakahan ni Magenta na mag-report na sa mga pulis tungkol sa nawawalang binatilyo dahil tila walang pakialam sa kanya ang sarili nitong tita at pinsan. Dahil alam
ng mga trabahador ang kalupitan ng mag-inang Magenta at Violet kay Indigo, ay inireport nila ang pagmamaltrato nila sa binatilyo at maging ang hinala nila na baka may ginawa ng hindi maganda ang mga ito kay Indigo, kaya bigla na lang nawala ang binatilyo. Kaya naman, agad na nagpunta ang mga pulis sa bahay ni na Magenta at bitbit ang search warrant. Ay hinalughog nila ang buong bahay at lupain ng mag-ina sa pagbabaka sakaling matagpuan nila ang katawan ng nawawalang binatilyo. Subalit bigo silang lahat dahil wala silang nakita na kahit na anong bakas doon ng binatang si Indigo. Ngunit hindi nakaligtas sa investigasyon ng mga otoridad ang tungkol sa pagmamalupit ng mag-ina sa ulilang binatilyo. Nakapagtatakang mahigit 1 linggo na palang nawawala ang pamangkin nyo, ay hindi man lang kayo nag-atubiling maghanap o mag-report man lang sa amin. Heto nga, at mga trabahador pa ninyo ang mismong nagpunta sa aming himpilan para i-report ang pagkawala ng sarili ninyong pamangkin. Mrs., mabuti pa ay sumama kayo sa presinto at doon namin gagawin ang investigasyon sa nawawala ninyong pamangkin. At kapag napatunayan ang mga paratang sa inyong mag-ina sa pananakit at pagmamaltrato ninyo sa bata, ay maaari kayong makulong. Wika ng isang pulis. Bitawan nyo ako. Wala kaming alam sa sinasabi nyo. Hoy, mga traidor kayo. Magmula ngayon, lahat kayo sisante na sa trabaho. Mga hampas lupa. Malakas na sigaw ni Magenta. Hindi Magenta, dahil kami mismo ang kusang nagre-resign sa bulok mong babuyan at sakahan. Matagal kaming nagtiis na hindi umimik sa ginagawa ninyong mag-ina na pagmamalupit kay Indigo. Pero ngayon, sobra na, tama na. Kami na ang makakalaban mo para mabigyan ng hustisya si Indigo. Salitang wika ng mga galit na galit ng mga trabahador ni na Magenta. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang napatigil ang lahat nang dumating ang mayamang lalaki na kausap noon ni Magenta. Excuse me, hindi ako na-inform Magenta. May malaking gulo pala ngayon dito sa bahay mo. Sarkastikong wika ni Don Clementine. Isa ka pa! Ano na naman ang pakay mong matanda ka? Mataray na tugon ni Magenta. Bakit? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa binubuksan yung binigay kong envelope? Well, ako na ang magsasabi. Nandito kami para formal nang kunin ang lahat ng ari-arian ninyo. Dahil bago mamatay ang tatay mo, ay ibinenta niya ang lahat ng ito. Bahay, lupa, sasakyan, at negosyo ninyo. Wika ni Don Clementine, at ikinuwento na nito ang lahat ng revelasyon na nasabi ng yumaong ama ni Magenta sa kanya na dahilan kung bakit kinailangan niyang ibenta ang lahat-lahat na mayroon sila. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay matagal nang iniwan ng asawa niya si Magenta para sumama sa ibang babae. At dahil pala sa pagkakalulong nito sa masamang bisyo, kaya nawala ang naipundar niyang bahay at sasakyan para kina Magenta at Violet. Dahil alam ni Magenta at mga magulang niya na hindi pa handa si Violet na malaman ang tungkol sa totoong nangyari dahil mayroon itong emotional breakdown. Kaya naman, minabuti nilang ilihim ang lahat kay Violet. Subalit ang hindi pala alam ni Magenta ay maging ang kanyang ama pala ay kasangkot din sa illegal na mga transaksyon kagaya ng smuggling at ipinagbabawal na gamot at wala siyang kamalay-malay na doon pala galing ang lahat ng mayroon sila
kasama ang bahay at lupa na tinitirhan nilang mag-ina na ibinigay ng kanyang mga magulang at pinalabas nila kay Violet na pundar ito ng kanyang ama. Kaya pala kinailangan ng ama ni Magenta na ibenta ang lahat kay Don Clementine ay dahil nagkaaberya sa mga iligal nitong transaksyon at kailangan niyang magbayad ng malaking halaga sa isang sindikato dahil buhay ng buong pamilya niya ang nakataya kapag hindi nito maibigay ang pera sa oras na kanilang itinakda. Kaya naman pala magkasunod na pumanaw noon ang mga magulang ni Magenta ay dahil sa sobrang konsumisyon at takot na kanilang dinadala. Ang masaklap na katotohanan ay hindi nila nasabi ang totoong kalagayan ng kanilang pamilya kay Magenta bago pa man sila pumanaw. No! Walang sayo, Don Clementine. Akin lang ang lahat ng ito. Hindi pwede to. Ako lang ang may karapatan sa lahat ng ito. Wala kang makukuha kahit isang piraso ng ari-arian ko. Over my dead body. Naghihimagsik sa galit na sigaw ni Magenta. Ma, do something. This can't be happening. Sinungaling kayo? Hindi totoo ang mga sinabi mo. We are rich. We are a happy family. Kaya lang hindi umuwi dito ang papa ko kasi busy siya sa business niya sa ibang bansa. For your information, matandang sinungaling, hindi na seaman ang papa ko. Isa na siyang businessman. Mas mayaman pa nga kami kesa sayo eh. Baka gusto mo, bilhin ka pa namin eh. Right, ma? Tell him, ma, para mapahiya yung matandang yan. Pagmamaldita naman ni Violet. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay tila umurong ang dila ni Magenta at bigla na lang itong naluha sa kanyang kinatatayuan. Ngunit biglang nanlaki naman ang mga mata ng lahat nang sunod na lumabas sa mamahaling sasakyan ang isang ginang na mukhang donya kasama ang napakagandang babae at napakagwapong lalaki. Sila nga pala ang pamilya ko. Isinama ko sila to personally see ang bago naming property. This is my wife, my daughter, and my son. Wika ni Don Clementine. Subalit mas lalo pang nangatog ang tuhod ng lahat at tumindig ang kanilang mga balahibo nang sunod pang lumabas ang isang binatilyo na bagong gupit at posturang-postura na animoy isang celebrity na bida sa pelikula dahil sa angkin nitong kakisigan at kagwapuhan. Teka, Indigo? Tama, si Indigo nga. Mga kasama, buhay si Indigo! Sigaw ng isang trabahador, sabay lumapit silang lahat kay Indigo at niyakap at niyapos nila ng mahigpit. Ang noon ay inakala nilang nawawalang binata dahil sa labis na kasiyahan nila na malaman na ito ay ligtas at walang masamang nangyari sa kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ramdam ko po ang pag-aalala at pagmamahal ninyo sa akin. Umiiyak na wika ni Indigo. By the way, everyone, meet my apo, Indigo. The son of my bunso, si Olympus. Diba? Magkamukha sila? Masayang wika ni Don Clementine. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay noong kumukuha pa ng kursong medisina ang bunsong anak ni Don Clementine na si Olympus ay naging intern ito sa isang hospital sa lugar na iyon. At doon niya nakilala ang ina ni Indigo na noon ay nagtatrabaho naman sa ospital na iyon bilang receptionist. Subalit ang kanila palang maikling relasyon ay nagbunga ng hindi inaasahan. Noon palang natapos ang internship na Olympus sa ospital na iyon ay nakipag-break na sa kanya
ang kasintahang receptionist na si Anika at sinabi nito sa binata na hindi na niya ito mahal. Subalit, ito pala ay walang katotohanan dahil sa panahong iyon ay pakiramdam pala ni Anika ay hindi sila bagay na Olympus dahil sadyang napakalayo ng agwat nila sa buhay at pakiramdam nga ni Anika ay napakaliit niyang tao kumpara sa napakayaman at prominenteng pamilya ni na Olympus. At magmula noon ay nagpalit na ng number si Anika at tuluyan na niyang pinutol ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Ngunit hindi naglaon ay natuklasan ni Anika na siya pala ay buntis at nagbunga na nga ang maikli nilang pagmamahalan ng kanyang dating kasintahan. Ngunit sa kabila nito ay pinili ni Anika na ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis at inilihim niya sa lahat ang tunay na ama ng kanyang dinadala maging sa kanyang pamilya. Subalit dahil noon sa isang trahedya ay namatay ang kapatid at mga magulang ni Anika, kaya magmula noon ay solo niyang itinaguyod ang kanyang baby. Ngunit makalipas ang ilang taon ay dinapuan naman ng malubhang karamdaman si Anika na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. At dito na nga nagumpisa ang kalbaryo sa buhay ni Indigo noong mapunta siya sa kamay ng malupit niyang mga kamag-anak. Ma, si Indigo ang apo niya? Ibig sabihin, kay Indigo na ang lahat ng ari-arian natin? Ma, huwag kang pumayag. Prove them na mali ang lahat ng sinasabi nila. Hoy, kayong lahat, lalo ka na matandang sinungaling. Pwede ba, tigilan mo na kami? Kung gusto mo, sayo na yang walang kwentang Indigo na yan. Alam ko namang pinagkakaisahan nyo lang kami dahil inggit lang kayo sa kayamanan namin. Now, go! Umalis na kayo. Just leave us alone. Magsama-sama kayong mga losers. Gigil na sigaw ni Violet. Ayan, buksan nyo yung laman ng envelope. Nandyan ang mga copy ng mga papeles na nagpapatunay na legal na ibinenta sa akin ng lolo mo ang lahat ng ari-arian ninyo. Nandyan din ang kopya ng resulta ng DNA test nina Indigo at Olympus to prove na totoo silang mag-ama. And lastly, nandyan din ang resulta ng medico-legal ni Indigo na gagamitin namin sa demanda laban sa inyo dahil sa pangmamaltrato ninyo sa menor de edad kong apo. Seryosong wika ni Don Clementine. What? Oh my God! No! Hindi! Papa, bakit mo ginawa sa amin ito ng apo mo? But wait. Indigo, sabihin mo sa kanila na hindi ka namin sinasaktan. Mahal mo kami, di ba? Sabihin mo. Tell them na inaalagaan ka namin ng mabuti at hindi totoo ang binibintang nila na sinasaktan ka namin. Go, Indigo. Magsalita ka. Alam ko na ayaw mong makulong ang mga taong kumupkop sa'yo nung mamatay ang nanay mo at nung wala na ang lahat sa'yo. Di ba? Kami na lang ang natitirang tao na umako sa responsibilidad na buhayin ka. Mag-isip ka, Indigo. Mag-isip ka. Sinasabi ko sa'yo. Pagmamatigas ni Magenta. Daddy, Lolo, kung pwede po sana, ay huwag na po nating ituloy ang demanda kina Tita Magenta at Ate Violet. Kawawa naman po sila. Naluluhang wika ni Indigo. See? Hindi ako kayang tiisin na mahal kong pamangkin dahil alam niyang mahal na mahal namin siya. Diba, baby Indigo? Bait-baitang palusot
ni Magenta. No, tuloy ang demanda. Hindi makakapagsinungaling ang medico legal at ikinwento na lahat ni Indigo ang lahat ng hirap at sakit na ginawa ninyo sa kanyang murang katawan. Mga wala kayong puso, hindi na kayo naawa kay Indigo. Kahit kailan, hindi ninyo itinuring na kapamilya ang anak ko. See you in court. And that is final. Matapang at galit na wika ni Olympus. Handa po kaming tumistigo para kay Indigo. Ito po, nakuhanan ng video ng anak ko noong inilublob nila sa kulungan ng baboy si Indigo noong araw bago siya mawala. Wika ng isang trabahador na sinuportahan naman ng lahat ng mga trabahador doon. At dahil dito ay tuluyan ng dinakip ng mga pulis ang salbahing mag-ina para panagutan ang kanilang kalupitan kay Indigo. Samantala ay naging napakasaya naman ni Indigo sa piling ng bago niyang pamilya kasama si Daddy Olympus, Lolo Clementine, Lola Hilary at Tita Athena. Binusog nila ng pagmamahal at pag-aaruga si Indigo at sa wakas ay nakapasok na rin sa eskwelahan sa unang pagkakataon ang matalinong binatilyo. Dahil sa angkin nitong galing at talino ay na-accelerate pa sa klase si Indigo at siya ay graduate bilang summa cum laude at ang pinakabatang nagtapos sa kolehiyo sa panahong iyon. Labis-labis ang saya ng mga trabahador noon dahil pinili ni Indigo na siya ang mag-manage ng resort at iba pang negosyo na ipinatayo nila sa nabili nilang properties ng pamilya ni na Magenta upang magbigay ng mas marami pang kabuhayan sa mga tao sa kanilang lugar. Ramdam ng lahat ang malaking kaibahan sa pamamalakad ng salbahing mag-ina na sina Violet at Magenta kumpara sa napakaayos na pamamalakad at napakagandang trato sa kanila ng buong pamilya ni Indigo. Salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito ay huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Hanggang sa muli, salamat!